mismong si Pangulong Marcos ang naghatid ng ayuda sa Bicol kanina. Pinapatutukan din niya ngayon ang mga flood control projects sa rehiyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Para sa mabilis na pagbangon ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa Bicol Region, namahagi ng tulong ang pamahalaan. 50 milyong pisong tulong ang inihatid ng Office of the President para sa lalawigan ng Camarines Sur. Tigsa 10,000 piso ang tinanggap ng mga magsasaka, mangingisda at residente na apektado ng kalamidad. Hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng Bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Sabi ng Pangulo, climate change ang dapat paghandaan. Kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin. Muling inatasan ni PBBM ang ahensya ng gobyerno na kumilos para maiwasan ang malawakang pagbaha. Pinatututukan niya ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Pinatutulong din ng Pangulo ang DENR, DPWH at LGU para matiyak na integrated o magkakakabit ang mga proyekto sa rehiyon. Ang Department of Trade and Industry inatasang siguruhing matibay ang mga materyales na gagamitin sa mga infrastructure project. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Hindi naman nawala ang pasasalamat ng Pangulo sa mga kapitbahay na bansa sa Asia sa pagpapaabot ng tulong sa Pilipinas kasunod ng Bagyong Christine. Bukod sa Camarines Sur, hinatiran din ang tulong ng pamahalaan ng Albay. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.